So, ito guys, itong nakikita nyo sa screen, ito yung pinaka-portfolio natin dito sa may TradingView. So, every time na nag-analyze tayo ng market, pwede po natin yan i-publish dito sa may TradingView. Pwede natin i-private or i-public para at least magkaroon tayo ng basis or makita natin yung analysis natin before and after. Once na na-publish mo na yung analysis mo, hindi na po yan na-edit, okay? So, lahat ng makikita nyo dito is actual po to at hindi po to na-edit, okay? So, itong last 6 na trades natin, papakita ko sa inyo. So, paano ko nga ba sinisave yung analysis ko dito sa my TradingView? Itong nakikita nyo sa screen, ito yung analysis ko sa JBP, JPY. And then, nakasave din to sa TradingView, yung before and after neto. Right? So, ito, pagkabukas ng market kanina, nag-iwan siya last week ng magandang confirmation, which is nag-iwan ako ng entry over the weekend, and then kanina bigla na lang siyang bumaba at ito yung target profit natin is naayon siya sa setup natin. Actually, malalim pa yan. Ito nakikita nyo mga dollars na to. Yan yung mga take profit level ko, number 1, number 2, and then number 3, number 4. Okay? So ngayon, after ko mag-analyze ng market, syempre gusto ko makita yung before and after. Ginagawa ko is kiniklik ko tong publish and then publish idea. And then itong idea mo, pwede mong i-private or i-public. So pag naka-public, syempre magkakaroon ka din ng followers dito, magkakaroon ka ng comments, and then mabibigyan mo din ng mga analysis yung followers mo or yung ibang community na nandito sa TradingView. So, lagay mo lang, halimbawa, JBP, JPY, tapos short position. And then sa baba, analysis pa lang to before and after. Lagay mo lang dyan na why I took this trade. Okay, tapos number 1, bias is clear. Okay, setup is in the right direction. And then, entry confirmation at OTE area or OTE zone. Okay. So, and then, lagay mo lang yan. Halimbawa, Coach Nef. Okay. So, continue mo lang. And then, pwede mong i-public or pwede mong i-private. So, private or public, and then click mo yung short, kung ano man yung position na pinili mo, long man yan or short. And then, lagay mo dito yung mga reasons mo, kung ano yung reasons kung bakit tinake mo yung entry na yon. So mostly ng reasons ko dito is trend analysis, fundamental analysis, beyond technical analysis. And then publish idea. Now once na na-publish mo na yan, ganito yung magiging itsura niya.